Ang araw na pinili mong bitawan, may mga tao na kahit wala na sa buhay mo, parang naroon pa rin. Hindi mo na sila nakakausap, hindi mo na sila nakikita, pero sa tuwing may kantang nagpapaalala sa kanila, sa tuwing may lugar na minsan ninyong pinuntahan, o sa tuwing tahimik ang gabi at wala kang ibang marinig kundi ang tibok ng sarili mong puso, parang bumabalik ang lahat. At sa bawat pagbabalik ng alaala, may isang tanong na tahimik mong itinatanong sa sarili. Paano ba talaga bumitaw? Hindi yung pagbitaw na sinasabi lang sa bibig. Hindi yung pagbitaw na ipinapakita sa social media, kundi yung pagbitaw na nanggagaling sa ibuturan ng puso. Iyong klase ng pagbitaw na kahit wala ng galit, kahit wala ng tampo, may kirot pa rin na iiwan. Kung narito ka ngayon, at may isang pangalan na biglang pumasok sa isip mo habang naririnig ang mga salitang ito, hayaan mong samahan kita sa kabanatang ito. Hindi para sabihin sa iyo na kalimutan mo siya, hindi para pilitin kang maging matatag, at lalong hindi para sabihin madali lang iyan. Dahil alam kong hindi. May mga sugat na hindi nawawala sa loob ng isang gabi. May mga pusong hindi agad natututong tumigil sa pagmamahal, at may mga paalam na kahit matagal nang nangyari, ngayon pa lang tunay na nararamdaman. May isang katotohanan na bihirang pag-usapan. Minsan, mas madali pang kumapit kaysa bumitaw. Dahil kapag kumakapit ka, may pag-asa ka pa kahit halos wala na. Umaasa ka baka magbago ang lahat. Umaasa ka baka isang araw magising siya at mapagtanto niyang ikaw pala ang taong hindi niya dapat binitawan. Umaasa kang baka bumalik ang dating kayo, at habang umaasa ka, hindi mo namamalayang lumilipas ang mga araw, ang mga buwan, minsan pati ang mga taon. Habang hinihintay mong bumalik ang isang taong matagal nang umalis. May mga pagkakataon sa buhay na hindi tayo nakakulong dahil may humahawak sa atin. Nakakulong tayo dahil tayo mismo ang ayaw bumitaw. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil mahal natin sila. At kapag tunay kang nagmahal, hindi madaling sabihin sa puso mong huminto. Dahil ang puso, hindi ito parang ilaw na pwedeng patayin anumang oras. Hindi ito parang pinto na pwedeng isara sa isang iglap. Unti-unti itong natututo. Unti-unti itong napapagod. Unti-unti itong tumatanggap. Kaya kung hanggang ngayon ay nahihirapan ka pa rin bumitaw, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ka mahina at tao ka lang. Taong marunong magmahal, talagang masasaktan kapag nawalan. Naaalala mo ba ang unang araw na kilala mo siya? Marahil hindi mo na inakala na magiging mahalaga siya sa buhay mo. Isa lang siyang ordinaryong tao noon, hanggang sa unti-unti, naging bahagi siya ng araw-araw mo. Siya ang unang mong gustong balitaan kapag may magandang nangyari. Siya ang hinahanap mo kapag may problema ka. Siya ang dahilan kung bakit naging espesyal ang mga ordinaryong araw. At isang araw, hindi mo na malayang nakasanayan mo na ang presensya niya. Kaya noong nawala siya, hindi lang tao ang nawala, nawala rin ang rutina. Nawala ang mga pangarap, nawala ang mga plano sabay ninyong binuo. At iyon ang dahilan kung bakit napakahirap bumitaw. Hindi lang tao ang iniiwan mo rin ang kinabukasang matagal mong inisip. Marahil kaya hanggang ngayon, kapag may naririnig kang balita tungkol sa kanya, may kakaibang kirot ka pa rin nararamdaman. Hindi dahil gusto mo pa siyang balikan, kundi dahil may bahagi ng puso mo hindi pa tuluyang nakakapagpaalam. At alam mo ba, ayos lang yun. Hindi mo kailangang madalain ang sarili mo, dahil ang pagbitaw ay hindi isang desisyon lang. Isa itong proseso. May mga araw na pakiramdam mo kaya mo na. May mga araw ding parang bumabalik ka sa umpisa. May mga umagang gigising kang magaan ang pakiramdam, at may mga gawing isang simpleng alaala lang parang muling dudurog sa puso mo. Kapag nangyari iyon, huwag mong isipin na nabigo ka. Hindi ibig sabihin na naaalala mo siya at hindi ka na naghihilom. Ang alaala ay bahagi ng pagmamahal, pero hindi ibig sabihin ito kailangan mong manatiling bihag ng nakaraan. May isang bagay na gusto akong
magtatanong sa iyo, kung sakaling bumalik siya ngayon, sigurado ka bang siya pa rin ang hinahanap mo? O baka ang hinahanap mo lang ay ang pakiramdam ng mga panahong masaya pa kayong dalawa? Magkaiba ang dalawang iyon. Minsan hindi na natin mahal ang tao. Namimiss lang natin ang bersyon ng buhay natin noong kasama pa natin siya, at malaking pagkakaiba iyon. Minsan, hindi na natin talaga hinihintay ang isang tao. Ang hinihintay natin ay ang pakiramdam na minsan niyang naibigay sa atin. Ang pakiramdam na may nakikinig, may nag-aalala, may taong nagtatanong kung kumain ka na ba, may taong nagsasabing mag-ingat ka, at nang mawala ang taong iyon, pakiramdam natin ay nawala rin ang lahat ng iyon. Pero gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring mahirap paniwalaan ngayon. Hindi niya dala ang kakayahan mong maging masaya. Hindi siya ang pinagmulan ng halaga mo. At lalong hindi siya ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang mahalin. Bago pa man siya dumating sa buhay mo, may halaga ka na, may pangarap ka na, may sarili kang kwento, may sarili kang liwanag. Nagkataon lang na dumating siya sa isang bahagi ng paglalakbay mo. At dahil minahal mo na siya ng buong puso, naging pakiramdam mo na parang siya na ang buong mundo mo. Ngunit ang isang tao, hindi kailanman dapat maging buong mundo mo. Dahil kapag umalis siya, pakiramdam mo bumuo rin ang buong mundo. At iyon ang nangyari sa maraming taong nasaktan. Hindi nila namalayang unti-unti nilang isinuko ang sarili nilang pagkatao, ang mga pangarap na dati nilang gustong abutin, ang mga kaibigang dati nilang laging kasama, ang mga hilig na dati nilang kinagigiliwan, unti-unti nilang iniwan ang lahat, habang mas lalo nilang pinipiling unahin ang isang tao. Walang masama sa pagmamahal, napakaganda nitong damdamin, pero kapag umabot sa puntong nakalimutan mo na ang sarili mo, hindi na iyon pagmamahal. Isa na iyong paglimot sa sariling halaga. Kaya siguro hindi ka hinihikayat ng buhay na bumitaw para parusahan ka. Baka hinihikayat ka nitong bumitaw para maalala mo kung sino kang bago siya nakilala. Naalala mo pa ba ang mga pangarap mo noon? Ano ang gusto mong marating? Ano ang mga bagay na nagpapangiti sa iyo kahit walang ibang kasama? Ano ang mga lugar na gusto mong puntahan? Ano ang mga pangarap na ipinagpaliban mo dahil inuna mong buuin ang pangarap ninyong dalawa? Hindi pa huli ang lahat. Maaaring nawala ang taong mahal mo, pero hindi ibig sabihin na nawala na rin ang pagkakataon mong mabuhay ng masaya. Hindi madali ang pagbangon. May mga araw na babalik ang sakit. May mga gabing gugustuhin mong balikan ang dati, at maaaring may mga pagkakataong gusto mong magpadala ng mensahe. Kahit alam mo, wala na itong babaguhin. Kapag dumating ang araw na iyon, huminto ka muna at huminga. Itanong mo sa sarili mo, ginagawa ko ba ito dahil mahal ko pa siya o natatakot lang akong mag-isa? Napakalaking pagkakaiba ng dalawang iyon. Dahil kung ang dahilan ay takot, hindi pagmamahal ang hinahanap mo, katiyakan ang hinahanap mo. At ang katiyakan iyon, hindi kailanman maibibigay ng ibang tao, kung hindi mo muna ito ibibigay sa sarili mo. Alam kong hindi madaling marinig ang mga salitang ito, pero gusto kong maging tapat sa iyo. May mga taong mamahalin natin, ngunit hindi natin makakasama habang buhay. At may mga kwentong napakaganda, pero hindi itinadhanang magkaroon ng panghabang buhay na wakas. Hindi nito binabawasan ang halaga ng mga alaalang nabuo ninyo. Hindi rin ito ibig sabihin na mali ang pagmamahal mo. Ibig sabihin lamang, may mga tao talagang dumaraan sa buhay natin upang baguhin tayo, hindi upang manatili, at maaari isa siya sa mga iyon. Ngayon, kung tatanungin kita, ano ang pipiliin mo? Mananatili ka bang nakakapit sa isang nakaraan na hindi nababalik? O pipiliin mong dahan-dahan buksan ang puso mo sa buhay na naghihintay sa unahan? Hindi kita pipiliin, dahil alam kong ang pagbitaw ay hindi nangyayari sa isang iglap. Pero sana, sa bawat pagising mo, maliit man o malaking hakbang, piliin mong bumangon, piliin mong alagaan ang sarili mo, piliin mong bumalik sa mga pangarap na minsan mong iniwan, at balang araw, hindi mo na mapapansin dumating na pala ang araw na matagal mong hinihintay.
Ang araw na naaalala mo siya pero hindi na masakit. Ang araw na narinig mo ang pangalan niya pero ngumiti ka na lamang. Hindi dahil wala ng halaga ang lahat ng nangyari, kundi dahil natanggap mo na may mga kwentong maganda kahit hindi pang habang buhay. At doon mo mauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagbitaw. Hindi ito tungkol sa paglimot, hindi ito tungkol sa pagtanggi sa nakaraan. Ang tunay na pagbitaw ay ang pagpili sa kapayapaan kaysa sa paulit-ulit na sakit. Ang pagpili sa sarili kaysa sa patuloy na paghabol sa taong matagal nang umalis. At ang paniniwalang may mas magandang kabanata pang naghihintay sa buhay mo. Kaya kung may isang bagay ang nais mo baunin pagkatapos ng kabanatang ito yon. Ang pagbitaw ay hindi senyales na sumuko ka. Minsan ito ay pinakamalaking patunay na mahal mo na rin ang sarili mo. Marahil hindi pa ngayon ang araw na tuluyan kang makawala sa sakit, pero sana ito ang araw na nagsimula kang lumakad palayo rito. Dahan-dahan, walang pagmamadali, dahil bawat hakbang papalapit sa taong muli mong mamahalin ang sarili mo. Hanggang sa susunod na kabanata, alagaan mo ang puso mo.